For today's vlog, I'm going to be showing you an ASMR about my empty plate. Look at it. Pero katong Pasig River kay hilod dito no. Ang Pasig River ba? We're gonna eat it now. Okay? Let's go. Bye-bye. Ross Boulevard ba? Tungod sa ng Duterte. Dagan pa Duterte ganoy na. Katong Duterte. Ay diferensya ang Duterte ka na naman di man sama ako mag-studya no. Daga. Bastuson ba? Bastuson daga. Daga. Daga pero napito oy. Taga Cebu naman, napito ng mga Snatcher, mga tuning dugga, mga 11, 100%, pero naasik ka, mga gamay, Minas oil, sige mo. Pwede, naghanan na naman. Maraming salamat, JP Nunez. Niyo ganin naman mo. Nagbabala ang Philippine Statistics Authority sa publiko na mag-ingat at basta maniwala sa mga Tanang taga Davao online scams sa mga social media. Paniniwala, Duterte, dito sila. Nag-eat ko sa healthy plate. Okay. Kaya ako na yung pagkastayla lang. Ako ano? Ikaw yung bento na. Ako gawin mo niya. Amo to ni Juan ko sige kita ano na cellphone. No 5,000 cash Amo aid na. Tatay. for national ID holder. O nana. Tinapos na ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang kontrata nito sa supplier ng national ID dahil sa Nabutan na mo. investigasyon ito. Ayon kay BSP Governor Elio Remolona Jr. Nabutan na mo. Negosasyon na sila para sa Nabutan number 2. kanilang bagong supplier para sa kontrata. Ang Philippine Statistics Authority na naging desisyon na ito ng BSP na i-terminate ang kontrata sa supplier ng national ID. Nabispin na yun. Ang responsable sa BSP printing ba? ng ID Bangko Sentral ng Pilipinas na doy. sa pagkalap naman ng mga datos para sa Kuha dyan yung display. magsasagawa ng investigasyon ang Senado kaugnay sa posibleng pagkaantala ng produksyon ng national ID kasunod ng nangyaring termination sa kontrata sa kumpanyang nagsusupply ng plastic Nag-church lang. Naposiyan na kay Maga. Practice na kanta. Sibo gamay to ba? Giga-video ka na? Yes. Gino ako. Harap ako ato na ikon ha. Ako ko pinintil ko kanyapan. Nador ba na si Jana na? Pumunta na mo dyan. Orange. Ano yung buwa ka? Basketball ba ron? Time out lang ron. Pagpauso na sa sululog ani ni Butang. Kasi yung bata. Ano na dyan nagkita? Mura lagi. Basketball. Kasi hindi ka ba? Okay. Time out. Ang tanalin ha. Maraming salamat, Actor Sebastian Jr. Inilabas na ng komisyon ang electoral Ano ba na yun? process Ano at ko? pangungkulan kaugnay sa pagkakain ng Certificate of Candidacy or COC sa darating na 2025 election. Walang kapitilan sa tayo kay Dante Amenso, live. Dante, magandang hali sa'yo. Wala na tanghali, Ella, mahigit isang buwan na bago yung pagkakain ng Certificate of Candidacy o COC para sa 2025 national and local elections. Inilabas na ng Commission on Elections ang mga panutunan para sa COC filing.
Nakasaad dito nila na gagawin nga ang paghahain ng kandidatura sa October 1 hanggang 8, 2024. Sa mga tatakbong senador at party list representative ang COC filing ay sa Law Department ng Comelec. Sa unang pahayag ng komisyon, para mas malaki yung venue ay gagawin nila ito sa Manila Hotel. Samantalang ang ibang mga kandidato ay tatanggapan ng provincial election Let's supervisor orange guys. Manila Hotel eh, utang? na maaaring ikatalaga ng Comelec. Ang mga tatakbong senador ay pinapayagan Ang na magkaroon ng hanggang 4 sa kasama kuwan sa Certificate of Candidacy ba? ibang mga kandidato Ano, i-held sa Banana. Manila Hotel. na hindi dahil hinihintulutan na magkaroon ng substitution o papalitan ang isang aspirant candidate lagpas ng di ba naman kung nabatay o may issue sa kapasidad nito. Halimbawa, nagkakakit ng malupa na hindi na nito kaya Di ba, Marcos, ikaw na Marcos. kandidato. Sa tamang Kuman ako ng Marcos at Marcos. Kuman, Mama John guys, look at. Mo kuwan eh, candidacy ng mga Duterte. Kita na po nila si Marcos na ipa-disqualify. Sigurado. Yes, sir. Pagkakain ng listahan ng nomination certificate of acceptance of nomination para sa unang parliamentary election. Kailan gagawin ang national and local elections at parliamentary elections sa May 1, Rules ang paghain. Yung mga update mula dito sa Maynila. Balik kayo na lang. Maraming salamat, Dr. Amento. Tinitingnan na ng Department of Health ang lahat ng paraan upang mapigilan ang posibleng pagkalat pa ng MPOX sa bansa. Kasunod ito ng halos magkakasunod na naitatalang bagong kaso ng nasabing sakit sa bansa. At detalye sa ulat ni Jen Resina. Clothes, intimate at skin contact. Kung inarawan ng Department of Health ang transmission o pagpapasa ng Mpox virus. Kaya Mpox sa na. pagtitigan ng kagawaran ngayon, ang Wala pagkakaroon na, ng Dr. virtual Tubig, check-up sa mga pasyenteng nakararanas ng sintomas ng nasabing sakit. Sa pamamagitan ng virtual o online consultation, Mura, mas mabuting mababawasan chicken ang pox, posibleng physical exposure o contact ng isang infected na tao. Tama yun. Tinitignan ng DOH at kausap na namin ng Philippine Dermatologic Society at iba pang mga kasamahan natin dun sa experts group no, na kinuhin ni Secretary Herbosa. Kung paano natin gagawin itong online, virtual, and photographic or video. Lalo rin maglagay ng DOH hotline para mas madali sa mga pasyente ang pagpapakonsulta at ma-refer agad ang mga ito kung kinakailangan ng mga test. Ayon kay DOH, spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, madali namang I'm done, guys. mga sintomas ng MPOX. Maaari itong kuhaan ng video o litrato at ipadala para gonna ma-assess play ng it in medical time. experts kung anong maaaring gawin ng pasyente. Remember, balat na balat ang usapin dito. You guys, comment what your favorite food. Madaling makita ang Comment down below. sintomas ng Mpox. Yeah. Tulad ng COVID-19 na hininga, oxygen saturation, Bye, yung mga guys. vital signs. Ito, tignan mo yung blood picture mo, ipadala mo. Yun ang iniisip namin